Eto mga sangkay, usap-usapan po ito ngayon sa international. Magkakaroon na naman ba ng panibagong pandemya o pandemic sa ating mundo? So guys, marami ngayon ang nag-aalala, no? Sa iba't ibang panig ng ating mundo, mga bansa. Dahil po dito sa kumakalat na karamdaman na dumadami po mga sangkay ang tinatamaan o kaso ngayon. Pag-usapan po natin itong mga sangkay kasi masyado po itong putok na putok ngayon sa mga balitaan at marami nga po ang natatakot na baka mangyari po yung nangyari noong 2019 hanggang 2020 na grabe nagkaroon po ng total lockdown, 'di ba? Naalala I'm sure hindi po madaling kalimutan yung mga panahon na yun, mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys. So, eto nga po ang balita. Ayon po kasi dito, ito po yung nagsimula po itong mga sangkay kumalat doon po sa isang cruise ship na maraming turista ang naroon. Imbes na pamamasyal po ang kanilang gagawin, ang nangyari, disaster sa loob po ng barkong ito. Lahat po sila ngayon, kailangan nila dumaan sa proseso bago sila pakawalan. Dahil sila ngayon ay under observation, lahat ng mga passengers. Pero ngayon, mga sangkay, merong problema. Kasi ayon po sa report, may mga passenger umano na umalis without contact tracing. Nako, mga sangkay. Ganyan ang nangyayari kapag dumadami po ang tapon nitong mga ganitong klaseng karamdaman. So ito po yan ha. Ito po mismo, highlight ko lang mga sangkay. Hindi ko nawabanggitin. No? Ayan. Mayroon pong outbreak niyan ngayon. Panibagong karamdaman na kumakalat ngayon mga sangkay. Argentina has been dealing with hantavirus for years, and even though it's a very rare disease, it has one of the highest rates in the region. And authorities right now are trying to trace the trip of the Dutch couple who are now considered to be the zero patients. Apparently, they traveled across Patagonia, went to Chile, then to Uruguay, and then to the province of Tierra del Fuego in southern Argentina, a place that had never had hantavirus in the past. Isabel Gómez Villafañe is a scientist at the University of Buenos Aires. She has been studying the long-tailed mouse that carry the virus and says cases have increased in recent years. Con el cambio climático hay menos heladas. Because of climate change, there is less frost and cold temperatures arriving later in the year. This creates a period when rodent populations increase, making it easier for the virus to spread, but transmissions only occur when there is contact between rodents and humans. Argentina has put national protocols in place. It's a disease that mainly affects people in remote areas, with a high fatality rate. Los virus son muy difíciles. There is still no vaccine. Viruses are difficult because they mutate. Research is also challenging because cases are relatively rare, unlike COVID-19, where there was a massive investment. Despite the high mortality rate, some laboratories are working on it, but so far there are no vaccines. Okay, so ayun nga po. May mga iba din mga sangkay mula po sa US, at least 3 na mula po sa United States ang minomonitor daw po ngayon mga sangkay dahil po mayroong symptoms ng karamdamang ito. Matapos daw po makasakay sa barkong ito or cruise ship. Ang bihira, imbis na pamamasyal po yung gagawin nila. Kita nyo ang nangyari mga sangkay. 'Di ba? So ayon po dito, ito pong karamdaman ngayon mga sangkay ay ito po ay malaking banta ngayon. Lalo na po doon sa Argentina. At nagbabala nga daw po ang mga scientist na mayroon pong dahil po mayroon pong climate change,
mas mataas daw po ang level o mas mataas ang posibilidad na kumalat po itong mga sangkay. Mas mabilis mga sangkay ang pagkalat. Kaya naman ngayon, lahat po ng mga travelers daw po, mga sangkay, across the southern South America, tinitingnan po mga sangkay. Kasi baka daw po, yung iba pa kasi, mga sangkay, galing po sa barko no? Na ngayon ay inoobserbahan. At delikado daw po talaga ngayon mga sangkay ang kalagayan dahil mayroon na pong mga pumanaw. Yun yung masakit na part mga sangkay. At marami pong natatakot kasi nga po, marami po ang sakay ng barko. May mga ibang mga sangkay umalis nang walang contact tracing. So talagang delikado yun. Baka mamaya, doon pa mag-umpisa yung pagkalat lalo, di ba? Scientists like Gomez Villafañe say funding for research has been cut in recent years by austerity measures under the Grabe, no? Galing sa daga. government. And many ongoing projects have been scaled back or suspended. Argentina officially abandoned the World Health Organization this year. The government of Javier Milei has been very critical of its handling of the COVID-19 pandemic. But critics say that this is a mistake because international cooperation is crucial when fighting infectious diseases. Okay, so ito pa ang balita mga sangkay. Ito. American cruise passengers bumalik na daw po sa Amerika. Na ngayon, ito ang mga sangkay, hindi po basta-basta ito. Nakalagay po mismo, ito ay delikado na karamdaman. Kaya nga po may pumanaw na mga sangkay. Ngayon nga po, ang ginagawa po ng World Health Organization, pinapakalma nila yung mga tao sa buong mundo na mag-relax lang, hindi ito nakakatakot. May mga tinamaan pero hindi kailangang magpanik. Pero, nako mga sangkay, naalala nyo naman siguro nung 2019 hanggang 2020 na nagkaroon po ng total lockdown bigla dahil nga po sa mabilis na pag-spread ng karamdaman na yun mula po doon sa China. Good evening. We begin tonight with the deadly outbreak on that cruise ship half a world away. Now sparking fears right here in the U.S. The So marami daw pong natatakot ngayon sa Amerika. outbreak is responsible for 3 deaths already, and now there's a global race to contain it, extending all the way to America. At least 7 passengers who were on that ship and departed before the outbreak was fully understood are now back here in these 5 states: Grabe. Virginia, Georgia, Texas, Arizona, and California. O ayan. Ano to? 5 states, mga sangkay pinanggagalingan ng mga to. Health departments in all those states say those passengers are not showing any symptoms, but it's unclear how most of them are being monitored or if they're even being quarantined. And Okay, wala naman daw pinapakita mga sangkay na sintomas. Pero may mga ganun 'di ba? Naalala nyo nung nagkaroon ng pandemya ang buong mundo. Wala naman yung iba mga sangkay. Walang sintomas pero ano sila? Tinamaan na pala. after that risky operation to evacuate the sick passengers, you see everyone there wearing hazmat suits. We now know that many of Yan them po sila mga showing sangkay, oh. symptoms are in fact positive for the virus. And look at this. This is where many of the passengers traveled to. Yan oh. Ito po yung barko mga sangkay at ito po yung mga sumakay. May sa Canada, check natin yung iba. Ayan. May New Zealand, may Singapore, may Turkey, Germany, Denmark, Sweden, Netherlands, United Kingdom, Switzerland, St. Kitts, United States of America, Canada. So ang dami mga sangkay. What if mag-spread po yan sa lahat? 'Di ba? Eh di rekta pandemic po yan kapag nangyari mga sangkay. Sa dami po ng mga bansa na ito na tinamaan. Ang bihira. Passengers traveled to after leaving the ship early, and we now know one flight attendant on one of those flights is showing possible symptoms tonight. Okay. We have 2 reports. So ayun mga sangkay, abang-abang lang po tayo. Ngayon kalma muna tayo mga sangkay, wag po muna magpapanik. Pero ayun na nga po, yan po ngayon ay kumakalat mga sangkay
marami po ang natatakot. Hindi naman po natin masisisi kasi talagang delikado din po talaga. Nadala na po tayo ng 2019 and 2020. Alright? So, ayan po mga sangkay. Ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.